Sa mansyon na siya ng mga Velasquez umuwi, manghang-mangha siya sa nakikita. Ang yaman niyo po pala, Mami Cecilia ang itawag mo sa akin, dahil magiging asawa ka ni Carlo. Sa'yo na din ang lahat na nakikita mo, kaya komportable ka dapat dito. Sabi ni Carlo ay ulilang lubos ka at walang kapatid. Magmula ngayon ay kami na ang pamilya mo. Maraming salamat po, aniyang tila anghel, ang tingin sa babae. Niyakap niya ito, binati siya ng benting kasambahay na nakapila. Wow, feeling prinsesa siya. Kapag nga naman sinuswerte, mukhang tapos na ang purita era niya. Babalikan niya lahat ng nang-api sa kanya. Huwag na pala at sayang ang energy niya. Bastang importante ngayon ay masaya siya. Napatingin siya sa mukha ni Carlo na bakas ang iritasyon, ngunit hindi niya pinansin. Inihatid siya nito sa kwarto nila. I'm warning you, huwag kang ma-attach sa mga bagay at tao dito. Hindi ka magtatagal, you'll be gone in 3 months. Asik nito. Carlo, alam ko kung saan ako lulugar, kaya huwag kang mag-alala. Ginagalingan ko lang ang performance dahil umaasa ako sa bonus mo na ibibigay sa akin. Ganun ako magtrabaho. Bigay todo. Ani ang pinatalbog ang sarili sa kama. Sobrang lambot, malayo sa papag na hinihigaan niya. Nagulat siya nang hilahin siya nito. I hate germs. That's my bed. Sa lapag ka matutulog. Maligo ka at nangangamoy ka. Pasalamat ka at mahinang pang-amoy ng mommy ko. Pero ako, amoy na amoy ko ang baho mo. Pati ng pagiging mukhang pera mo. Aray ko naman! Aniya ngunit inamoy ang sarili. Muntik na nga siyang putukan dahil noong isang araw pa siya naligo. Hayo ng banyo. Maligo ka. May darating ng mga gamit mo na pinabili ko. Hoy, baka ibawas mo sa 50,000 per month ko na sweldo yan. Sabi mo, sagot mo lahat ng gamit ko. Habang nakatira ako dito, tapat ako sa salita ko. Kaya ikaw, ayusin mo ng pagtira mo dito. Lilibangin mong mami ko at papaniwalain na may relasyon tayo para tigilan niya na ako sa paghahanap ng mapapangasawa. Bading ka ba? Walang preno niyang tanong na mulang mukha ng binata. Luke, walang masama kung kapwa lalaki ang gusto mo. Kaya ayaw mo makipag-date sa babae. Bawi niya. Sayang na sayang kagapuhan nito. Sa mundong ito, dalawa lang babaeng nanaisin kong makasama habang buhay. Ang batang babae na magbigay sa akin ng pag-asa noon at si Rosalie. At sa susunod, bawal ka magtanong ng kahit na ano tungkol sa akin. Uy, hindi ka sure. Pwede ako maging pangatlong babaeng mamahalin mo. Ani ang matamis ng ngumiti. Bawasan mong kadaldalan at pagiging ilusyonada mo. Hindi ka maganda. Madalas sabihin sa kanya ng nanay niyang salitang pangit siya at malas. Kaya sa murang isip ay nakatatak sa utak niyang paglalarawan ng sariling ina sa kanya. Siya ang sinisisi ng ina sa lahat ng kamalasang nangyari sa buhay nito. Alam kong hindi ako maganda, huwag mo nang sabihin. Ani ang may hapdi ng very light. Pumasok siya sa banyo, napangiti siya nang makitang bathtub kahit hindi niya alam gamitin. Carlo, paano ba lagyan ng tubig ang bathtub? Sigaw niya, ngunit walang sagot mula dito. Pinagpipihit niya ang gripo at nakita na niya kung paano. Excited siyang nagtanggal ng damit. Tinignan niyang mga nakalagay sa rack. Shampoo, shower gel, facial wash, lotion. Kaso, puro panlalaki lahat. Pero ganun din yun. Kinuha niyang isang bottle ng shampoo. Pumasok si Carlo at nadatnan siyang walang saplot. Natulala siya. Hindi malaman kung paano tatakpan ang kahubaran ng boteng hawak. Hindi umiwas ang tingin si Carlo. Mata sa mata. Huwag mong ibaba ang mga mata mo. Huwag kang titingin. Pwede ba? Hindi ako interesado sa'yo. Basta, huwag mong ibababa ang mata mo. Bigla siyang napaisip. Nakatingin siya sa mata nito pero bakit tanaw niyang dibdib at tiyan nito? Ganito din bang vision nito? Agad siyang tumalikod. Ano tinatago mo dyan? You're not my type. Kahit ikaw na lang nag-iisang babae sa mundo, hindi kita papatulan. Anitong lumabas ng banyo at iniwan ng isang malaking paper bag. Gusto na lamang sana niyang matulog ng hapon, kaso hinila siya ni Mommy Cecilia sa mall. Sino ba naman siya para tumanggi sa shopping? Nakasuot siya ng simpleng blouse at jeans na damit niya na nilabahan ng maid. Kita sa kilos niya na hindi siya sanay sa ganitong lugar. Pero kalmado siya, madali lang namang mag-adjust. Inobserbahan lang niya ang ilong tao at ginayang mga kilos ng mga to. Si Mommy Cecilia, eleganteng white dress ang suot at palaging may gentle smile.
Si Carlo ay naka-formal casual, parang laging may sarcastic remark na nakaabang sa bibig. Lumapit sa kanya si Mommy Cecilia, hawak ng isang designer dress. Ligaya, iha. Huwag kang mahiya. Dito kami palaging namimili. Treat this like home. Salamat po. Magaganda po pero hindi naman po ako sanay sa ganitong klaseng mga gamit. Of course, you're not. Alam mo bang, one dress here cost more than your life? Napalingon si Mommy Cecilia sa anak kaya hindi nito tinuloy ang sasabihin. O order na lang po ako sa online. Mura pa. At saka simpleng damit lang pong gusto ko. Lumapit sa kanyang donya. May inabot ni ilang piraso ng dress. Isukat mo. Minsan may mga importante okasyon tayong dadaluhan ni Carlo. Ngumiti siya. Kitang pasasalamat sa tingin niya kay Mommy Cecilia. Pumasok siya sa fitting room. May nadaanan siyang 2 pang dress at kinuha din niya. Sayang tong libre. Lumabas siya suotang siyang Rosalie green satin dress na simple pero ang ganda ng pagkaka-fit sa kanya. Kitang-kitang natural niyang ganda. Napakaganda mo, iha. Bagay na bagay sa'yo. Anang donya. Hindi kagad nakapagsalita si Carlo, naglakad siya palapit. Medyo naiilang sa titig nito. Sakto lang, isukat mo pang iba. Anito. Mami Cecilia, pwede po bang bumili din ng sapatos at bag? Para may katerno. Kapal, ani Carlo. Sabay na napalingon sa kanyang 2 babae. Ang kapal ng tela. Ibang klase talagang quality ng damit dito. Ani Carlo. Umusok ang ilong niya dahil alam niyang siyang pinapatamaan nito. Nalula siya sa presyo na halos 1 milyon na binayaran ni Carlo. Parang ayaw niyang gamitin ang mga binili at ipa-refund. Isang negosyo nang masisimulan niya sa perang yun. Dinala siya na mag-ina sa luxury fine dining restaurant with elegant ambience, silver cutlery, wine glasses, and a live string quartet softly playing in the background. Mas lalo niyang nakitang pagkakaiba ng buhay niya sa mundo ni Carlo. Magkatabi silang nakaupo sa isang corner table na may view ng city lights. Si Mommy Cecilia nasa kabilang table at may darating daw itong kaibigan. Pero halatang binibigyan sila ng space. Tahimik siyang tinitignan ng menu. Halatang nalulula sa mga French at Italian na pangalan ng pagkain na hindi niya kayang bigkasin. Mahina ang boses niya at nakakunot ang noo habang tinitignan ang menu. Foie gras, hindi ba atay ito ng pato? Yeah, why? Ang mahal naman. 5,000 isang serving. Kasi sa turo-turo may atay din. 10 lang isang stick. Paborito kong atay. Pero kung ganito kamahal, wag na lang. Napatawa si Carlo ng bahagya. Hindi inaasahan. Parang first time itong tumawa ng totoo ng buong araw. Uy, napatawa kita. Kailangan ko tumawa at magkunwaring masaya dahil nakatingin ng mommy ko. Napalingon siya at nakamasid nga si Doña Cecilia na kanyang binati. Nagkatawanan pa sila ng pilit saglit pero kagading natahimik. Dumating ang waiter, inabot sa kanyang bread basket at si Carlo ay nag-order sa salitang French. Napatingin siya sa dami ng kubyerta sa mesa. Parang kutsara at tinidor lang naman ang kailangan kapag kakain. Dumating ang pagkain in-order nila. Tinignan niya si Carlo kung paano gagawin ito at gagayahin niya. Kaso'y nalaglag sa kamay niyang tinidor. Yumuko siya upang pulutin ang tinidor. Kaso'y nabunggo niya ang tall wine glass at nabasag. Nakuha nilang atensyon ng ibang tao. May lumapit na waiter. Abot-abot ang paghingi niya ng pasensya. Nakakahiya kang kasama. You don't really belong here. Anito, nakayuko lamang siya. Ayaw niya na nakakadinig na nabasag na kahit na ano. Paano'y madalas magbasag ang nanay niya sa bahay kaya may trauma siya. Oh, ano nangyari? Ani Mommy Cecilia na galing sa comfort room. Wala ma, natabig ng hindi sinasadyang baso. Ayusin mo mukha mo, huwag kang magdrama dito. Ani Carlo nang wala ng ina. Napatingin siya sa binata. Akala niya kapag nakatakas na siya sa ina, ay wala nang magagalit sa kanya. Heto namang lalaking ito ang pumalit. Pero 3 buwan lang naman, titiisin niya na. Nasa loob sila ng luxury car. Ilang sandali bago sila umalis sa parking ng restaurant. Magpapaiwan si Mommy Cecilia. Nakaupo siya sa passenger seat. Hinawakan niyang seatbelt pero hindi niya maikabit. Hindi siya sanay ikabit ang high-end na automatic belt system. Pinilit niya pero kumakaskas lang. Halata sa mukha niya na naiilang siya at ayaw din niya na magmukhang ignorante. Bakit ang komplikado naman ng seatbelt na to? Napatingin siya kay Carlo na nasa driver's seat. Tahimik lang na pinapanood siya. Nakapatong ang kamay nito sa manibela, hindi nagsasalita. Pero halatang iritasyon sa mukha nito. As if
Hindi to makapaniwalang nahihirapan to sa ganun. Simpleng bagay. Ilang segundong katahimikan. You pull first, then let it click. It's not that hard, bobo. Tila bomba ang huling salitang sinabi nito, tumigil siya sandali. Huminga ng malalim, hindi siya sumagot. Sinubukan ulit. This time, nag-click na ang seatbelt. Pero hindi siya tumingin kay Carlo. Malayong eksenang ito sa napapanood niya sa telebisyon, natutulungan ng bidang lalaki. Ang bidang babae para maikabit ang seatbelt. Tapos, kissing ng kasunod. Siya nasabihan pa ng bobo. Madalas din siyang sabihan ng nanay niya ng bobo. Kaya hindi naman siya masyadong nasaktan ng madinig to sa ibang tao. Sa susunod, ayoko nang ipapahiya mo ko sa ibang tao. Don't worry, next time hindi na ako sasama. Ano yung kalmado ang boses pero hindi niya maitagong pait. Tahimik si Carlo, tinapakan ng gas. Umalis na sila sa parking. Walang imikan habang lumalayo yung kotse. Ang katahimikan, mas maingay pa sa sigawan. Tahimik ang biyahe. Ang headlights ng mga kasalubong na sasakyan ang tanging gumuguhit sa loob ng sasakyan. Tahimik siyang nakatingin sa labas. Si Carlo, seryosong muka. Huminga siya ng malalim. Hindi na siya makatiis. Alam mo bang nakakainsulto yung mga sinabi mo kanina? Ano yung may bahid ng tampong ang boses? Walang sagot mula kay Carlo. Nagpatuloy siya. Mas matatag ang boses. Alam kong hindi ako galing sa mundo mo, Carlo. Pero hindi ibig sabihin wala akong karapatang igalang. Respect is earned. Ligaya, not given. Especially in my world. Sakali nang masakit sa sinabi kong nakakahiya kang kasama at bobo ka. Truth hurts. Anitong malamig ang tono. Napatigil si Ligaya. Ramdam ang bigat ng sinabi ng binata. Pero hindi siya iiyak. So ganun ka. Ganun mo tinitingnan ng mga taong hindi kasing yaman mo at kasing talino mo. Matalimang tingin niya. Yes, because I've worked too hard to surround myself with anything less than the best. That includes people. Diretso to lang pag-alinlangan sabi nito. Napailing siya. Tumawa ng konti sa sobrang inis. Di wow, ang yabang mo. Careful, Ligaya. You're still in my car. Baka gusto mong maglakad pa uwi. Anitong napataas ang kilay. Truth hurts, hindi ba? Matapang niyang hinarap ito. Huminto sa gilid ng daan si Carlo. Tumingin kay Ligaya, walang emosyon sa mukha pero sa mata may bahid ng galit. Bumaba ka na. Nawala ang tapang niya, nakatitig siya sa lalaki. Hindi makapaniwalang pinapababa siya ng sasakyan. Anong sabi mo? Ani at baka mali ang dinig niya. Get off the car, now! Bulyaw nito. Hindi na siya nagpumilit o nakiusap. Mas lalong hindi siya iiyak, hinubad niya ang seatbelt ng marahan na hindi na naman niya maalis. Bobo nga siyan talaga. Naiinis man ay tinulungan si Ligaya ni Carlo na alisin ang seatbelt. Inabot nito ang seatbelt at dikit na dikit. Ang mukha nito sa mukha niyang hindi dahil siya malasakit, kundi dahil gusto nitong pababain na siya. Nalanghap pa niya ang mabangong hininga nito. Kahit yan, hindi mo pa kayang gawin. Anito habang inaalis ang seatbelt. Malamig pa rin ang boses. Nalaglag ang seatbelt sa balikat niya. Lumingon siya kay Carlo. Unti-unting napupuno ng luha ang mga mata pero pinipigilan niyang bumagsak. Nanay nga niya, ilang beses siyang pinalayas. Hindi siya iiyak. Binuksan niya ang pinto't bumaba. Malamig ang hangin at tila mas malamig pa ang loob ng kotse na iniwan niya. Tumapak siya sa madilim na bangketa. Walang direksyon at bawat hakbang niya ay mabigat. Naririnig pa niyang mahinang tunog ng makina. Tila naghintay si Carlo ng ilang segundo. Binagalan din niyang lakad. Baka sakaling habulin siya nito. Pero walang salita, walang paghabol. Ilang sandali pa'y umandar ng kotse. Ang mga hakbang niya ay naging mas mabilis at determinado. Hindi siya tumitingin sa likod. Ang dilim ng kalsada ay hindi kayang tapatan ng tapang niya. Natatandaan niyang daan pabalik sa bahay ni Carlo. May photographic memory siya, masyadong matandain na wala siyang nakakalimutan, lalong masasakit na bagay na nangyari sa buhay niya. Ang tanong, babalik pa ba siya kay Carlo? Oo ang sagot dahil sa pera. Kapag natapos ang kontrata nila, sa loob ng 3 buwan ay makakapagsimula siya ng bagong buhay. Patuloy ang mabigat ngunit matatag niyang hakbang, nakarating siya sa isang plaza. Tahimik, malamlam ang mga ilaw at maraming taong naglalakad. Umupo siya sa isang lumang bakal na upuan sa gilid ng fountain. Huminga siya ng malalim. Habang nakayuko siya, napansin niyang isang pamilyar na bulto ng katawan. Isang matandang lalaki na nakabarong at may hawak na tungkod. Dahan-dahang lumapit to. Hindi niya kaagad napansin pero nang marinig niyang kaluskos ng sapatos sa tiles ng plaza,
Napatingala siya. Ligaya? Anang tinig. Napakurap siya, parang hindi makapaniwala. Kilala niyang lalaking to. Si Don Maximo, ang mayamang pinagkakautangan ng kanyang ina. Madalas itong magpunta sa kanilang bahay upang umakyat ng ligaw hanggang sa ibenta siya ng ina dito. Don Maximo, akala ko po nasa probinsya kayo. Ano pong ginagawa niyo dito? Aniyang agad na patayo, bahagyang naging alertong mga mata. Maraming tao sa paligid. Napadpad lang. Alam mo naman ang mayaman kapag nainip, pwedeng magpunta kahit saan, lalo't may hinahanap. Hindi ko inasahang makikita kita dito. Sa ganitong oras at sa ganitong kalagayan. Anitong nakangiti at tinignan siya mula ulo hanggang paa ng may pagnanasa. Naalala mo pa ba ang utang ng inyong ina? Napalunok siya, hindi siya kagad nakasagot. Alam niya ang tinutukoy nito ang 1,000,000 na utang ng ina na naipatalo nito sa sugal. Hindi ko siya siningil dahil ang usapan, kapag dumating ang araw ikaw ang kabayaran. May pinirmahan siyang kasulatan. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Parang biglang bumagsak sa kanya ang langit. Nakita niyang mga tauhan ng matandang nakapalibot. Lumapit. Si Don Maximo, sa kanya't masyadong malapit na tila hindi siya makahinga. Langhap niya ang tabako, marahan itong tinutok ang tungkod sa lupa at tinignan siya ng direkta sa mata. Oras na ng paniningil. Handa ka na ba sa kapalit ng 1,000,000? Napanunok siya. Don Maximo, babayaran ko po ang 1,000,000. Bigyan niyo lamang po ako ng sapat na panahon. Nakikiusap po ako. Parang awa na po ninyo. Kaya po ako nagpunta sa lungsod para maghanap ng trabaho. Tumaas ang kilay ng matanda. Ganyan ang gusto ko sa isang babae, hindi madaling sumuko. Okay, go ahead. 1,000,000. Bibigyan kita ng 1 buwan para makapag-ipon ng 1,000,000. Magkita tayo dito. Kapag hindi ka sumipot dala ang 1,000,000, uubusin ko ang lahi mo. Uunahin kong nanit ang kapatid mo. Or sumama ka sa akin. Be my woman at tapos ang problema mo. Anitong tumayo na dahil dumating ang legal wife nito. 1,000,000 sa loob ng 1 buwan. Saan siya kukuha ng ganong kalaking halaga? Madilim pa rin ang paligid at habang palayo ng palayo siya sa plaza, lalo siyang nakaramdam ng kaba. Tahimik ang kalsada pero hindi ang kanyang puso. Ang bawat tibok nito parang tambol sa dibdib. Ilang metro pa lang ang nalalakad niya nang may marinig siyang halakhak. 3 lalaki, mga lasing at biglang tumayo mula sa gilid ng waiting shed. Aba, sino itong napadaan? Magandang dilag sa ganitong oras? Anang isang may hawak pang bote ng alak. Baka naghahanap din niya ng masayang gabi. Miss Beautiful, sumama ka sa amin. Napayakap siya sa sarili. Lumingon siya sa paligid. Walang tao. Wala nang bukas sa tindahan. Mabilis siyang lumakad. Pilit pinapakalmang sarili. Huy, teka lang. Papaligayahin ka naming 3, sigaw ng isa. Tumakbo siya, narinig niyang mga yabag sa likod niya. Hinahabol siya ng mga to. Nadapa siya kaya naabutan siya. Napahawak siya sa tuhod ng dumugo. Huwag kayong lalapit. Halos maiyak siya sa takot. Pinilit niyang tumayo at tumakbo. Isang hakbang pa lang nadulas siya sa gilid ng kalsada. Napayuko na lamang siya, tinakpan ang ulo hanggang sa may biglang preno ng kotse. Ilaw na tumama sa mga lalaki at isang pamilyar na tinig ang sumigaw. Layuan niyo siya. Bumukas ang pinto ng kotse. Bumaba si Carlo at walang pag-alinlangan na hinarap ang mga lalaki. Inundayan ito ng suntok, sipa at tadyakan 3 na patras sa mga lasing. Nagkatinginan at sa takot ay nagsipagtakbo palayo. Lumapit si Carlo sa kanya. Agad siyang inalalayan. Nanginginig siya at nangingilid ang luha. Ligaya, okay ka lang? Anitong mahina ang boses. Nag-alangan siyang iniwas ang kamay na hawak nito. Kung hindi dahil dito, hindi siya mapapahamak. Walang puso. Ngunit may kumislap na ideya sa kanyang isip. Ito ang solusyon sa problema niya. Uutangan niya ito ng 1,000,000. Napayakap siya at bumulang halit ng iyak. Carlo, buti dumating ka. Akala ko katapusan ko na sa mga kamay ng mga lalaking yon. Bitawan mo ko. Sa susunod, dapat alam mo kung sino kausap mo. Matuto kang sumunod at magpakumbaba. Yes, amo. Master, Boss Carlo, hindi na kita aawayin at pagsasabihan ng mayabang. Ani ang humihikbi ng peke. Tigilan mo ka sa drama mo. Pumasok ka na sa kotse bago pa magbagong isip ko. Nagmamadali siyang pumasok sa sasakyan. Ilang sandali siyang nakaupo sa kanya naramdaman ang pananakit ng tuhod. Nasira pa lang mumurahing jeans niya. Napatingin si Carlos sa tuhod niya. Hindi niya ugaling magpaawa pero kailangang maawat na konsensya ito para tumaas ang tsansa na pautangin siya. Ang sakit, ang sakit-sakit. Ani ang nagbigay ng peking hagulhol.
Natitiyak niyang gagamitin ito mamayang sugat niya. Tapos magtatamang kanilang mga mata at sa kanya bibitawan ng linyang pautang ng 1 milyon kasi huminto ito sa malaking ospital. Teka, wag na. Malayo sa bituka to. Gasgas lang. Ikaw na lang ang gumamot. Betadine lang, okay na. Wala siyang nagawa kung hindi ako sumunod. Pagdating nila ay halos mabali ang leg at mapunit ang labi ng mga nurse at doktor sa pagbati kay Carlo. Todo asikaso ha. Kulang na lang buhatin tayong dalawa. Parang ikaw may-ari ng building. Aniya. That's what I'm telling you. Respect is earned. At tama ka. Ako may-ari ng lupa't gusaling ito na pinapagamit ko ng libre. Bakit hindi mo nalang i-donate? Why would I do that? Eh di nakalimutan nilang ako ang tunay na may-ari nito. Carlo, ang pagtulong hindi naghihintay ng kapalit o pagkilala. Well, wala ka sa realidad kung yan ang paniniwala mo. You don't get anything in this world out of nothing. Patuloy nito. Naku po, mukhang malabo siyang pautangin nito ng walang collateral. Ano naman ang ibibigay niyang kapalit? Wala siyang kahit na ano. Dumating ang 4 na nurse at 2 doktor upang mag-asikaso sa munting sugat niya. Tahimik si Carlo, pero ang mga mata ay puno ng inis. Salamat kahit ayaw mong aminin na concern ka. Aniya matapos gamutin ng nurse ang kanyang sugat. Hindi ako concerned. Ayoko lang mabuko tayo ni mommy. Hinahanap ka niya. Tumango na lamang siya. Nasa labas na sila ng ospital. Tahimik silang dalawa ni Carlo na nagtungo sa parking lot. Halatang inipnat na iirita ang binata. Carlo, may sasabihin sana ako sa'yo. Aniyang mahina ang boses. Anong kailangan mo? Alam mo, ang laki ng pagsisisi ko kung baka sa dinami-dami ng babae, ikaw pang naipakilala kong girlfriend. Kailangan ko ng 1 milyon. Aniyang nabigla din sa lumabas sa bibig. Napalingon si Carlo. Napakunot ang noo. Excuse me? Huminga siya ng malalim at diretsyong tinignan ang binata. Pautangin mo ko ng 1 milyon. Pangako babayaran ko rin. Ang lakas ng loob mong mangutang ng 1 milyon. Bakit? May pambayad ka ba? 1 milyon, ipapagamit kong katawan ko kapalit nun. Virgin pa ako. Tinapakan niya at kinapalan ng mukha. Napapanood niya sa palabas na willing magbayad ang mga lalaki makakuha lang ng babaeng beren. Napahinto si Carlo, tahimik. Ilang segundo siyang tinitigan. Anong klaseng kalokohan yan? Kailangan ko ng pambayad ng utang. So akong napili mo na pagbentahan ng aliw? Akala mo ba papatulan kita? Asik nito. Carlo, kailangan lang talaga. Kung hindi, hindi ko naman gagawin ng ganitong bagay. May sumusungaw na luha sa kanyang mga mata na kagad niyang pinigil. Tumigil ka sa kabaliwan mo. Umuwi na tayo. Wala siyang nagawa kundi ang pumasok na ng sasakyan. Kumapit siya sa braso nito. Ginagamit mong ganda mo para makuha mong gusto mo. Akala mo hindi ko nakikita? Gold digger ka. So yun palang tingin mo sa akin, babaeng ginagamit ang katawan para makuha ang gusto? Oo, dahil yun ang totoo. Gusto mong makaahon sa hirap at naghahanap ka ng masasalba sa'yo. Ani Carlo, hindi ako kagaya ng iniisip mo. Hindi mo naman ako kilala, kaya madali kang humusga. Ani ang nasaling ang damdamin. Lahat ng babae sa paligid ko, lagi may kapalitang kabaitan. Lahat ng lalapit ay may kasunod na paghingi ng tulong o pabor. Lumalapit sila sa akin dahil sa pangkinabang na makukuha nila. Kaya huwag kang magtaka kung ako nang maniniwala sa mga kagaya mo. At ako naman, lahat ng lalaking tumutulong lagi may kapalit ding hinihintay. Kaya huwag kang magmalinis. Kaparehas ka rin ng ibang lalaki. Sandali silang natahimik, mabigat ang hangin sa pagitan nila. Hindi ko alam kung magagalit ako o maaawa sa'yo. Anong binatang naiiling? Hindi ko kailangan ng awa mo. Kailangan ko ng tulong. Pangako, babayaran kita. May alam akong paraan pero hindi ito madali at hindi mo kailangang ibenta ang sarili mo. Kumunot ang noo niya. Anong paraan? Magtrabaho ka sa kumpanya hanggang makaipon ka ng 1 milyon. Carlo, ilang taon kong iipunin ng 1 milyon. Kailangan ko na nga ng pambayad. Nakikinig ka ba? Pahiramin mo muna ako tapos babayaran kita. Wow, para kami patago sa akin ha. Maliit na halaga lang naman sa yung 1 milyon. Tulungan mo na ako. No way, inaalok ko ng trabaho, ang gusto mo instant. Huwag ka nang magsalita, umiinit ang ulo ko sa'yo. Tahimik siyang nakayuko habang si Carlo ay nasa driver's seat. Pinipigil ang inis. Dahil tinanggihan mong trabaho, may isa pa akong alok. May nagbebenta sa akin ng restaurant. Mag-i-invest ako at ikaw magpapatakbo. Napatingin siya at mabilis ang sagot. Hindi, pwede. Kailangan ko ng mabilis na pera.
Akala mo ba madali lang maglabas ng 1 milyon? Hindi to charity. At huwag mong ikumpara ang trabaho at negosyo sa bentahan ng katawan. Mataas ang boses nito. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang buhay ko. Yung 1 milyon para sa'yo, baka barya lang. Pero para sa akin, buhay ko ang nakataya. Ani ang nasaktan. Kaya nga kita binibigyan ng pagkakataon na kumita ng marangal. Pero kung hanap mo lang ay madalian, edi maghanap ka ng lalaking bibili sa'yo. Huwag mo kong isama dyan. Wala akong planong bilhin ka. Kahit nga libre, hindi kita papatulan. Gigil na sabi ng binata.